Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos na nanonood ngayon sa ating mga punto por punto review. At sa pagkakataong ito, ang tampo ko pong video ay doon po sa mga usap-usapin na kung saan is bakit ay makatoliko daw tuwing Semana Santa ay nagpapapako sa krus. So, ito ba ay katuruan mo talaga ng Katoliko na tuwing Semana Santa magpapako sa cross? O ito'y panata lamang ng ilang tao? So, yan ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Kung yan ba ay katuruan ng Katoliko, kasi dumadami na kasi, no? Mga membro sa Katoliko, pagdating ng Semana Santa, nagpinapalo yung kanilang likuran, nakakasugat na yung kanilang likod. Nalala ko tuloy doon si Juan de la Cruz kung saan sinabuhay niya ng alcohol yung likod. No? Pero, yan ba'y katuruan sa simbahang Katoliko? Yan ay naitanong, so yan ay sinagot, yan ay nasagot din. Pero sumagot doon si Brother Tata Rosal. So ating i-review ang naturang video kung saan sinagot ang katanungan na katuruan ba sa simbahang Katoliko ang magpapako sa krus tuwing Biyernes Santo? Narito. Brada, pakisagot yung Brada kung turo ba para sa mga viewers Brada, kasi ginagamit ngayon ng ibang sekta na yung sinasabi ni Father Archie na na tinuturo doon ng simbahang Katoliko daw, kaya doon yung kinukontra ng simbahang Katoliko dahil daw doon sa pagpapako sa krus. Ang tanong Brada, turo ba sa Iglesia Katolika na magpapako sa krus tuwing Semana Santa? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Actually, diniscourage pa yun ng simbahan. Yung isang tao na panata niya na tuwing Semana Santa magpapako siya. Yung literal na magpapako siya, di ba? Diniscourage yun ng simbahan dahil hindi yun turo ng simbahan. Actually, may tradition tayo during sa Holy Week, particular na sa Good Friday o Biyernes Santo, na may reenactment lang pero hindi napako. May magbuhat ng cross tungo sa nasaan ruta dito sa atin, Brother John, Santa Teresita, ang ruta doon sa may Malindang Gold, yung Kadri. Pero reenactment lang, pero hindi na nagpapako na may ginamit yung pako para gawin ng katulad ni Jesus. Hindi yun, reenactment lang. Pero yung nagpapako na isang tao na may panata siya, parang panata niya maging parang albularyo, so dinidiscourage yun ng simbahan. So hindi yun turo ng simbahan yung magpapako, Brother John, maliban lang sa reenactment, ha? Tuwing sa panahon sa station sa cross, yun lang, ha? Tradisyon naman natin to. Pero ang pinaka-importante na bawat isa na dapat tayo ay magsisi, yun ang pinaka dahil yung pag-alala lang natin ang daming mga kapatid natin, yung mga kapatid nating mga extra minister, ordinary minister, yung mga minister, tuwing sila renewal, yung iba, may isa pa na medyo proud siya dahil na siya, naka-pigil siya pag sinusunod niya ang bawal panahon sa Kwaresma o Semana Santa. Pero tanong ko sa kanya,
Nandero ba kayo ng confession sa wala na gusto ng lahat kahit pa hindi kayo kumakain ng karne o kung iba pang mga ayuno. Sabi niya hindi na po patad ng service, hindi na uminom, hindi na nanigarilyo, pero pagkatapos muling nabuhay. So ngunit hindi siya undergo ng yung sacrament of cancellation na pagkisal. So useless, yan ang pinaka-importante. Yan lang ha. Hindi yung turo ng simbahan, for clarification sa lahat ng nagtikinig. Ayan. So, malinaw sa naturang video na hindi pala katuruan sa simbahang katoliko ang mapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. So, proceed na po tayo sa mga karagdagang video na ating tatampok sa episode na ito. Ano ito? Okay, may may tanong dito pala. From Christopher Tuper. Ang tanong niya rito is, ano po bang maiging gawin habang naghihintay ng exorcist priest bukod sa self-deliverance, brata? Anong dapat gawin pag walang exorcist? Ano ang dapat gawin habang naghihintay ng exorcist priest bukod sa self-deliverance? Anong dapat gawin habang naghihintay sa exorcist? Ibig sabihin, naka-schedule na siya pero naghintay siya sa schedule. Yun ba, Brother Jando? Hindi, halimbawa may nangyari na isang parang biglang nangisa yung pasyente. Tapos Okay. habang naghahanap Wala pa pa. ng exorcist, magsa self-deliverance. Ano pang ibang kailangan gawin habang maliban sa self-deliverance? Okay, so isa sa mga experience, gumising ako ng ating gabi, mga 12 midnight, hindi ako nakamata. Nakabalik siya mga 2 o'clock na siguro, papel yung madaling araw, at nakamata po ako. Nagising po ako, wala. Then, isang driver pala sa parokya, isang driver, sabi niya yung asawa ng pinsan ko, process na. Ang grabe ka, lakas na. Babae yun, medyo maliit na babae. So, anong dapat mong gawin? So, ang ano na lang, Brother Jando, na huwag kayo magkumpiyansa, lalo na hindi kayo nagkakumpisal. Pero kailangan nga mag-prayer warrior muna kayo, mag-rosary muna kayo, yung lahat na pamilya. Bago madala dito sa aming office dahil madaling araw pa rin eh. Mamayang mga alas 8, tinawagan ko Brother Wendell na may dalhin. Then 8 a.m. ang aming schedule. So, nakarating sila almost 10 na. Dahil hindi sige niya, pinipilit ng dalhin. Pero may malaking taong magharang. Yung hindi nila nakita, yung ano lang. So, anong sabi na, nakatulog sa panahon na sila ay nagro-rosaryo. So, yun ang pinaka-importante habang hintay sa exorcist. Maliban dyan, kung wala pa kayong experience na mag-self-deliverance, kailangan na nasa state of grace bawat isa. Pero yung emergency, so yun na lang, rosary na, walang iba. At nag-rosary sila at naglitanya ng mga santo para dito. Yun lang ang best of experience namin ha. Bakit medyo napahinto ang maong naturang pusis at nakatulog. Pero pagising, palakas na naman, yan dinala nila sa aming office. Yun lang siguro, Brother Jondo, pag emergency. Prayer na lang. Okay, thank you sa iyo, brata. Follow up naman dito from Melchor Suson. Bro, lihog ko og tubag tanan bang patay lawas sa mga apostol na sa Roma gilubong. Okay, Brother Romel Palma. Lahat ba raw ng bangkay ng mga apostol ay sa Roma inilibing? Brother Romel? Wala, Brother Romel. Ikaw na lang, brata. Okay, sabi lang, mayroon akong aklat, Brother Jondo, sa buhay ng mga apostol. Pero initial, hindi lahat ng mga apostol, dahil si Santiago, sa India ba yun? Hanapin ko muna yung aklat, yung buhay ng mga apostol.
kung saan sila nag-mission and doon sila napatay. Si Apostol John, sa Patmos siya ay namatay. So, kunin ko muna ang aklat, Brother John Duha, para masagot natin kung puputuin ko ang mga apostol kung saan sila napatay o na-martyr. Ang hindi Okay. na-martyr si Apostol John, ang hindi martyr. Lahat ay martyr. So, hanapin ko muna ang aklat na buhay ng mga santo, Brother John. Okay, so habang naghihintay tayo kay Bertata na kumuha ng kanyang aklat, sandog dito kay Sandro Senior Villaver. Good evening, Bro JD. Ask ko lang, ang lahat ba ng karne ay di pwedeng kainin sa araw ng Biyernes? Brother Angel Santos? Yes, Code of Canon Law 1250 to 49 to 1250 po. Hindi po pwedeng lahat ng karne po, no, pinagbabawal sa discipline sa mga Christian Catholic, no, unless magfo-fall po yan ng solemnity, like halimbawa nag-fall yung Friday yung solemnity of the Immaculate Conception, mga special feast ng Catholic Church natin, pwede pong kumain ng karne, kapatid. Pero talagang turo yan ng simbahan, Code of Canon Law, na lahat po ng karne, lahat ng klaseng karne pinagbabawal po. At may limit po yun sa mga nakikinig ngayon, at least 14 years old lang pataas, no? Yeah, yung 13 below, okay lang po yun. At saka yung nagbe-breastfeed, yung mga, depende, may mga kasakitan din, no? So, na kailangan nila ng pampalakas o something, may sakit na anemic o something, kailangan nila ng exempted po yun. So, para may konting idea tayo. Basta't lahat po tayo, Katoliko, bawal ang karne kapag Friday. Bro Jando, may sinend ako sa iyo para dun sa sagot ni Bro Tata kanina tungkol sa pagpapako sa krus na tayo daw inaano. Sa messenger, bro, ipakita mo nga para may batayan din tayo. Sa baba niyan, yan. Okay, sabi dito, church leaders in the Philippines, Asia's largest predominantly Roman Catholic nation, have frowned on the Easter week rituals, saying Filipinos can show their deep faith without hurting themselves. Archbishop Angel Lagdameo, based in Iloilo province, said the crucifixions and self-flagellations are an imperfect imitation with doubtful theological and social significance, adding that only Jesus Christ's death saved mankind. Yun. Kaya nasagot na Bishop, no? Hindi po turo na simbahan yan, mga kapatid, no? At marami pa kaming batayin dyan. Even ang CBCP president natin, si Bishop Pablo David, no? Talagang taga dun yan, taga Pampanga po yun, Betis. So malapit yung Kutod. Saan ba yung Kutod? Kung saan pinapako sa cross yung nagpapapakong si So yung kilalang-kilala dyan, kinokondena po yun. Hindi po turo ng simbahan magpapako talaga as in literal na magpapako sa krus. Wala pong ganun turo ang simbahan, kapatid. Yun, back to you, Bro Jando. Okay, so move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. Ito, si Brother Tata. Nakidala mo na, Brother? Hello? Hindi pa nakita, Brother John doon. Hindi pa nakita. Mag-signal lang po ako. Hindi mo pa nakita? Okay. So, habang naghihintay tayo kay Brother Tata, meron akong yatang dokumento doon. Double check ko lang dito sa ko, ha? Sa aking... Ito, mayroon dito. Mayroon ako rito. Yung mga apostol, saan ba na inano? Lahat ba doon ng apostoles nakalibing ba daw sa Roma? Hindi. Actually, si Apostol, Saint Paul, si Saint Paul at si Saint Peter, no, nasa Basilica of Saint Paul outside the walls, nasa Rome, Italy. No, may Saint Peter Basilica na naman, si Saint, yun, sa Rome sila. Pero yung iba, katulad ni Philip, Church of the Holy Apostles din, si Rome pala. And mayroong iba na San Tomas Basilica. Okay, so si Tomas, no, buried in San Tome Basilica in Chennai, India. No?
So, marami pa yan. Iba-iba ang ano nila. Iba-iba yung kung saan sila na ano, hindi lahat naman nasa Roma, kapatid, no? So, yung iba sa Roma, yung iba, mga ilan lang, mga 3 sa Rome, no? Pero yung iba, iba sa iba't ibang lugar kung saan sila nag-mission, kapatid, doon na. Pero ang sigurado tayo, nakalibing sila sa mga Catholic Church po, no? Doon sila nakalibing sa Catholic Church. Hindi po sa ibang sekta, kaya sigurado Katoliko sila. Yun po, kapatid. Okay, okay na. Tinry kong i-search dito sa mga files ko yung nagamit ni Father Darwin dati sa debate niya against debate niya against sa mga Catholic, Apostle Catholic, ito. So tinrace ko yung yung mga references na nagamit dati sa mga former debates. At eto na nga. Ayan. Eto yung nakalagay rito. So, ayan. Ang mga labi ng mga apostoles ay nakahimlay sa mga simbahang Romano-Katoliko ang nagmamay-ari. Tapos, Apostol Simon Pedro, buried in St. Peter's Basilica in Vatican City, Rome, Italy. The skull located in the Archbasilica of St. John Lateran alongside the skull of St. Paul. St. Peter Basilica, Catholic tradition holds that the basilica is the burial site of St. Peter, chief among Jesus' apostles and also the first bishop of Rome. St. Peter's tomb is supposedly directly below the high altar of the basilica, also known as the altar of the confession. For this reason, many popes have been interred at St. Peter's since the early Christian period. Yun. And Apostle St. Andrew, siya ay nakalibing sa Cathedral of St. Andrew, Patras, Greece. So si St. Andrew o San Andres doon nakalibing sa Gresya. Next, si Santiago na anak ni Zebedeo. Siya ay nakalibing sa Santiago de Compostela Cathedral sa Galicia, Spain. So, eto naman, Apostol San Juan. Siya ay nakalibing sa Basilica of St. John sa Ephesus. Itong si Ephesus mukhang Turkey yata ito ngayon eh. Then, Apostol San Felipe. Siya ay nakalibing sa Turkey, no? Sa yung niya parang buried in the Church of the Holy Apostles in Rome or possibly Hierapolis, modern Turkey. And then Apostol San Bartolome, doon siya nakalibing sa Benevento, Italy. And Apostol San Tomas, doon siya nakalibing sa Ortona, Italy. And then si San Mateo, doon siya nakalibing sa Salerno Cathedral, Italy. Si Santiago na anak ni Alfeo, doon naman nakalibing sa Roma. Si San Judas Tadeo, doon naman nakalibing sa saan ba to? Sa Taulus Cathedral. No, sa Taulus Cathedral. Okay. And then ito naman si San Simon na taga-Kanaan, doon naman siya nakalibing sa Roma. Si Apostol San Matias, doon nakalibing sa Germany. And then sa San Pablo, sa Roma pa rin, sa outside the walls. Ayun, ito ay kinalap mula sa aklat na The Search for the 12 Apostles, kung saan ang author nito ay si William Stuart McBurney, na isang ordained ministry ng Southern Baptist Convention 1939. Makasabihin kasi ng mga sulpot kasi na ay self-serving yan, mga Catholic ang contributor. Kaya napakita lang namin na ito ay protestante ang may gawa. Okay, so balik tayo ngayon sa Zoom. Baka meron na naka-raise hand para magtanong. Andoon si Restituto Baay. Restituto Baay, good evening sa iyo. Good evening, bro. Good evening sa lahat na mga kapunta. Sige bro, go ahead. Tungkol ito sa pag-communion, bro. Communion, okay, go ahead. Sa amin kasi, marami talaga yung wala sa isip, bro.
wala sa state of grace, tapos ng komunyon. Lalo na yung mga kabataan na sa grade 3 pa lang dito sa amin, mag-first communion na sila. So wala mang hindi ko man napansin kung tinuruan ba sila sa kung mag-umpisal. Kaya ang tanong ko, paano ba natin matulungan sila, bro? Brother Angel? Paano matutulungan? Ewan ko kung may authority kang magturo sa kanila, no? Mga katikista po, no? Pwede, no? Kailangan talaga, may offered naman yung mga school na libreng catechism, no? Yung dalawa kong kapatid, sila, volunteer na catechist, no? Sa Pampanga. So, paano ba matutulungan yung mga batang walang alam na So, sabihan sila na mag-aral kahit online lang siguro, no? Kung may kilala kayo, no? Sa catechism natin para mag-aral sila na especially about Holy Eucharist. Totoo 'yon, no? Tinanong ko nga si Father Darwin diyan, bakit parang yung hindi tinuturo yung state of grace dapat ang mag-communion, nasa state of grace, 'di ba? Hindi naman binabanggit sa misa 'yun no? Kumbaga pasubo ng hostya. Oo, so nakakalungkot lang, sabi rin ni Father Darwin, sabi niya, yun nga yung pagkukulang daw ng simbahan talaga, no? Marami din dahil sa dami na ng tao, hindi na alam kung paano mo turuan lahat yan. So yun nga ang ko doon, di ba dapat sabihan sila na ang magko-communion dapat nasa state of grace, pero hindi sila nasasabihan, no? Tanong ko rin yan noon pa hanggang ngayon minsan po napapapikit na lang po ako, hindi lang naman yung bata matatanda. Ang dami. Marami ba? Hindi, oo. Kaya yun bawal, bro. May Chris ka dito sa amin bawat Chris ka bawal, wala maraming authority kasi kung isabi ba sa mga member sa Chris ka ganun, baka bawal yan. May Chris ka kasi saan? Chris ka dito sa amin, may Chris ka. Anong Chris ka? Yung bawat linggo siring sa Bible nga ebanghelyo. Yung gagmayng katilingban sa tawag sa bro sa Bisaya. Ano yung catechism study? Hindi rin, bro. Yung parang charismatic? Hindi rin. Magsiring sa sarili. Magbasa ng ebanghelyo tapos... Saan? Sa simbahan po? Hindi, sa aming komunidad na i-compose of 1 to 12 o 1 to 10 nga mga household. Yun. Pwede rin kaya lang, yun nga, no? Siguraduhin na tama yung tinuturo, no? Household yan sa mga Coffers for Christ din yan. So, makarismatic, kaya lang yun ang kakukulang talaga, mga brothers and sisters. Sana, kagaya na sabi ko, no, ang chance lang talaga natin dito, Brother Restituto, kung sino lang kilala mo, kasi di mo na natin kayang abutin ng lahat. Mo yung punto por punto, at least nasa online lang yan, no? Pag punto por punto, mo, kompleto tayong aral po dito, no? So, yun ang pinakamadali. Kaya sabi ko lagi, i-share nyo itong punto por punto dahil yung mga dapat nating malaman na hindi natin nalalaman siyempre sa misa dahil limited ang oras ng mga pare, yung mga extra dapat natin pag-aralan hindi natin natututunan dito, matututunan natin gabi-gabi. As like ko sinasabi, lahat po na natutunan natin dito, pinagpala tayo dahil hindi natin natutunan sa iba at hindi natutunan ng iba hanggang makamatayan na. So tayo at least nalaman natin paano ba yung gawin natin. So isa sa pinakamagandang solusyon na isa lang na
na pinakamadali, ito kasi online catechism bali ito eh. Hindi lang online catechism, pati Bible study, pati apologetic, no? Exorcism, spiritual warfare. Kompleto po ito. So, theological, church history, church tradition, kompleto po ang punto por punto, kapatid. So, sa lahat naman nakikinig ngayon, alam ko nag-iisip tayo dahil marami kayong natutunan pero maraming tao hindi nakakaalam. So anong pwede natin gawin? I-share nyo na lang po muna to, no? Para umpisa lang, to start with, to begin with, i-share na lang muna yung punto por punto sa lahat ng kayang i-share nyo. Kamag-anak nyo, pamilya nyo, katrabaho nyo, lahat po, no? Friends, relatives, neighbors. Yun po muna kapatid, para mas madali tayong makaakay at may palaganap ang salita ng simbahan at ng Biblia. Actually bro, sinabihan ko na yung trabaho ko na sa punto por punto at saka yung kasamahan ko sa yung sinabi ko na kung pwede sila sa punto por punto parang parang malaman nila kung ano ang mga bagay na dapat gawin. Yun lang bro. Salamat sa bro. Sagot dahil Salamat sa Diyos. So, wala naman tayo ibang magagawa diyan kundi yan, no? Kaya siguro binigay ni Lord sa atin to para mas madali nating ma-reach yung tao, no? Sa pamamagitan ng cellphone, pindot lang yan, o nandun na, nag-aaral ka na. Hindi mo na kailangan pumunta sa simbahan o maghanap ng katekista, maghanap ng mga Bible study, charismatic, ito, kompleto na po, no? So, ito lang sa lahat ng nakikinig ngayon, please wag lang po nating sarilinin ng sabi nga yung kaligtasan kundi dapat i-share pa rin natin dahil konti manggagawa, marami pang aanihin, sabi ni Lord Jesus. Marami pa tayong aanihin. So i-share niyo lang po ito, tuloy-tuloy lang Brad Restituto, no? At keep it up na talagang lagi po kayo nag-aaral at sana pagpalain kayo ni Lord. okay bro, salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto Baay. And then move naman ako ngayon sa next naman na katanungan from Ray Ebanos. Please po explain paano mag-renounce paglapit sa albularyo, Brad Tata? Brother Jando? Paano daw paano daw i-renounce yung paglapit niya sa albularyo? From Ray Ebanos. Okay, so paano mag-renounce pag nakalapit ng albularyo? So sa harap ng Blessed Sacrament, pero bago kayo mag-renounce, kailangan undergo na po kayo ng general confession at saka mag-renounce sa harap ng Blessed Sacrament at saka yung mga pangalan ng mga albularyo na lapitan mo, yun ang i-renounce mo. At yun lang, siguro Brother Jando, basta mag-general confession mo na, tapos renouncement sa harap ng Blessed Sacrament.